magpapaalam sa barangay? Tatanong niya ako sir kung nagpaalam pa daw tayo sir. Ba't po kami magpapaalam sa barangay? Hoy, kuya! Hoy! Hoy, teka lang! Pinahihinto ka eh! Nakainom ka ba? Nakainom ka? Konti. Tapos magmamaneho ka. Yari ka boy! So welcome back sa inyo mga kaibigan. Medyo matagal tayo nagpahinga sa paggawa ng reaction video mga kaibigan dito kay Dada ko, no? So medyo may mga panibagong bakbakan ata tayo nalalampasan mga tol. So ngayon, welcome back mga kaibigan. So tutuloy-tuloy na natin to mga kaibigan. Kailangan natin ma-reach yung ating mga dreams. So mga kaibigan, simulan na po natin to. Alam ko excited na po kayo mga kaibigan. This video is from Dada ko. Subscribe po kayo kay Dada ko mga kaibigan. Pabotin na po natin siya ng 1 million subscriber. At syempre mga tol, subscribe din po kayo sa YouTube channel, Facebook at TikTok kung bago lang kayo sa YouTube channel. Wag niyo kakalimutan mga kaibigan. So yun guys, ano pa inaantay nyo? Simulan na po natin to in 3, 2, 1. Let's do this! Ba't ako magpapaalam sa barangay? Tatanong niya ako sir kung nagpaalam pa daw tayo sir. Ba't po kami magpapaalam sa barangay? Hoy, kuya! Hoy! Hoy, teka lang! Pinahihinto ka eh! Nakainom ka ba? Nakainom ka? Konti. Tapos magmamaneho ka. Hindi. Hindi ka ng dalawang option. Pumunta ka sa opisina, kunin mo yan. Wala ba ba? Dito ka sasakay. Oo, bakit? Eh, nasa iyo yan. Sa'yo! Hindi. Hindi. Ayun na mga kaibigan, no? Mukhang medyo gentle lang naman ngayon ang labanan dito mga kaibigan. Let's see! Magmula sa R10, dito nga, sa pinapagtas natin, kakanan ng Kapulong at kasama na natin yung mga kapulisan dito sa Maynila. So nandito na tayo ngayon sa may Kapulong. Kapulong! Skog! Yung mga bakal na yan na nakaharang sa kalsada. Ano ba yan? Hoy, pamakan nyo! Alisin natin yan. Patikitan nga tong mga motor na nasa kalsada. Kumuha ka ng para matanggal natin. Crack na to. Matatanggal na sa welding yan eh. Maso lang. Natikitan Matibay yung pagkakagawa mga kaibigan, nakita nyo? Matibay yung pagkaka-welding. Nga sila nag-welding nun, kailangan natin yung tol. Matibay pre. itong truck na ito. Tapos yung ibang tow truck, nauna na. Pakarga mo na, may plaka naman eh. Ito, nandito, sa gitna. Diyan. Tagalin mo yung mating na yan. Andyan. Yan. Oh, yan. Standby nga na isang flatbed. Pakiharangan nyo ako na isang flatbed dyan. Magdediretsuhan na naman yan eh. Yung flatbed ka dito, iwas mo na flatbed dito. Isang flatbed, oy! Flatbed! Iwan isa. Sir, yung dating nakagano sa barangay kasi yun, sir, yung bakod na bakal. Bakit nasa kalsada po? Nawalan kasi, malakap kasi yung mga truck kasi, ano kasi, pagabi. Eh, ang nangyari po, dahil doon sa harang nyo na bakal, ang ginawa naman itong mga trike nyo, sa katok-tok nyo, doon naman ginawa na mapilahan. Baka kasi mga mukha yung mga lakap na yun eh, talagang ano yan eh. Ha? Nagabi, mga lakap talaga dami dito, hindi talaga umalis yan. Yung lakap na kulay dilaw sa kami dyan. Matigas lang mga ulo niyan, siya nung sabi. Kaya hindi sir, may naniniharangan niya yan. May tao naman po ang barangay, pwede naman po umikot sa Kamanita po. Saan po ba dadalhin yan? Sumana Marikina po. Naglayo. Hindi, dapat kasi railing ng sidewalk napunta po sa gitna ng kalsada. Ganun lang yung ano. Tingnan nyo po, yung sidewalk nyo po dito, kaya nga dahil doon sa harang, Kanina pa naghahampas to mga kaibigan, di pa rin nawawarak. Sino kaya gumawa na ito? Napakatibay pare. tingnan nyo, ginawa ng
Ako, Mga dyan, oh, hindi ko kilala yun dyan. hindi ko alam kung tambayan po ba yan, pilahan or ano po. Hindi, nilalagay yung mga ano, hindi ko man alam yun sir. Hindi ko alam. Wae! Wae! Sunod mo na yan ha, impound. Wala ba sa gilid, Vic? Wala sa gilid? Dito. Sa tamo dito, question niya ako, nagpaalam pa daw tayo sa barangay. Eh, yung may pag-let dito. Ba't ako magpapaalam sa barangay? Tinatanong niya ako sir, kung nagpaalam pa daw tayo. Ba't po kami magpapaalam sa barangay? Eh, Kapulong is C2, Circumferential Road 2. National Road po ito. Actually, jurisdiction po ng MMD ang buong Metro Manila. Kortesiya lang po pag kailangan namin mag-coordinate sa barangay. Ito yung ano lang namin, sir. Ibabot kasi yan dito sa mga dumadaan. Ang bakod dapat naka-fix. Ang bakod dapat para may harang, safety ng mga tao. Eh, ang nangyari po sa bakod nyo, nasa gitna ng kalsada. Kung sino man na naglipat niyan, sila ang sisihin nyo. Hindi na po. Ayun o, bakit nasa gitna ng kalsada? Sa barangay ka rin? So ganito po yan ha. Dahil pinaparkingan, barangay pa ang gumawa ng obstruction. Na imbis na yung railing na yan dapat harang sa sidewalk. Tama ba ako? Nahara kasi ayaw namin maparata. Hindi, ang tanong ko nga po, saan nga po ba dapat nakalagay yung railing na yan? Sa sidewalk, di ba? Pangharang ng lakaran ng tao at ng sasakyan. Separation para may safety. Sino po naglagay sa gitna ng kalsada? Hindi naman po barangay. Sino po? So ngayon, so hindi po kayo naglagay sa gitna ng kalsada. So bakit po natin hinayaan? Ha? Bakit po? Ha? Bakit po? Bakit nyo po hinayaan na nasa gitna ng kalsada? Gigilid naman po yan. Tapos binabalik din. Pinapalik po yan. Yun. So siguro kailangan nyo po mukhang marami naman tao ang barangay nyo, kailangan nyo po siguro umikot para sitahin kung sino man po ang kumukuha at naglilipat. Kasi tingnan nyo po yung pangharang nyo, ginawa naman ng mga, hindi ko alam kung kakilala nyo po yan, taga rito, ginawa naman tambakan. Nung huling beses nga po, yung tricycle na nandun, may nakuha kaming drugs eh. Ay, hindi lang namin alam yun. Kaya nga, that's why I'm telling you, marami naman po ata kayong tao, siguro para maiwasan ng illegal parking dito, umikot na lang po siguro ang tanod para masita. Kasi ang nangyayari po sa harang nyo, ginagawang ginagawang pilahan eh. Dahil may harang, pipila. Ginawa na po, sir. Sige, sir. Salamat po. Kung gusto nyo, yun, yung isa. Pero, i-fix nyo sa bangketa. Nagalaw ko nililipat na yata nyo, sir. Sa barangay din po kayo. Nakabarangay po kami. O marami naman po pala kayo sa barangay, ba't di na lang kayo umikot? Hindi lang po ito yung ano namin, maluwag po yung aming ano, hanggang din po. Opo pero... 40 po kami. Natuwag po lang yung sakot po namin. Meron naman nakatulad dito na kung alam halimbawa kailangan sila ro. May mga kailangan po, halimbawa may tuloy. Kasi yung ganda to, sir, babaan ko ng memo dahil nga guys, sa mga mantika, masura, Exactly, kaya priority area po to. So you have to kayo ano po ba kayo sa barangay? Eko-tanod. Ha? Eko-tanod. Kayo po ang tanod. Eco-tanod. So you handle environment, di ba? Environmental. So tuturuan po kita. I would suggest, since babaan ito ng mantika, kung ano-ano, dapat po siguro gawin yung priority area po ito, gawan nyo ng certain management saka monitoring scheme na kung saan hindi po kailangan na may harang. Kayo po mismo ang pupunta para maayos nyo po. Kasi ang nangyayari po, may harang nga tayo, tinitake advantage naman ng iba. Ang ginagawa, tambayan, tulugan. Yung nga doon, huling punta ko, ginawang session nun eh. Pot session eh. Diba? Oo. Andyan po si Colonel, si Buhawi, kasama ko po. Sige po, sir. Ha? Opo. Sige, salamat sir. Opo. Magpatulong kayo sa pulis kung kinakailangan. Kung hindi nyo po kaya. Pag walang may-ari, karga natin. Ito mga to, sa inyo rin po. Mga residente nyo po. Hindi po taga sa amin lahat yan. Ha?
Taga saan yung mga yan? Iba po dyan, taga dito sa kabila. Na parking nila. Ibang barangay po ba to? Isang barangay na yan, 107 na po yan. Ay, dapat, jurisdiction nyo to eh. So, dapat kayo magpaalis. Ano lang po, lagi kami na veteran. Dahil nga sa kanila. Patulong kayo sa pulis. Magaling naman po si si Colonel, yung bago yung po dito. Kung gusto nyo talaga may harang, alam nyo anong gawin nyo? Yung bakal na yan, iplanta nyo dyan para nakaharang. All the way yan. Para ngayon, mapipilitan ng mga tao, lahat ng obstruction sa bangketa mawawala. Kasi meron ng lakaran ng tao. Ano, pinaragan na rin. Aray. Upuan nila, asan upuan nila? Pinaragan na sa truck. Bakit kasi iniiwan nyo? Eh, obstruction yan eh. Dapat kayo magpakita ng tama sa constituents nyo. Kasi sir kami Tsaka, arresting kami sir. arresting ka po. Opo sir. Yung ano lang kami dito. Resting siya pare. Resting. Pero basic naman po yan. Alam naman natin kahit arresting ka pa sa barangay, tanod, kagawad, barangay secretary, ang obstruction is obstruction. 'Di ba? So huwag ka magagalit pag may nakuha. Sumasama loob nyo eh. Kayo ang nag-iiwan ng mga gamit na hindi dapat. Alam nyo, hindi kami pupunta dito kung malinis to at maayos. Sandamakmak na complaint dito. Ang complaint pa nga dito, naka-indicate na nga eh. Ang barangay po, ganun. Ang gagawin natin. Wala sir. Sorry kasi sir. Ano ba yan? Kulang yung script nila, pre. Karga mo nga. Kuya, kapunta. Hoy, kuya! Hoy! Hoy, teka lang! Pinahihinto ka eh! Sa kapunta. Harap-harapan talaga. Yes. Asan helmet mo? Wala, tigil ka po. Tigil ka muna. Asan ba helmet mo? May helmet ka ba? Wala. Meron sir. O ba't di mo isuot? Kailan po ng lisensya na rin, ha? Ikaw naman, nandito na kami. Nasaan helmet mo? Pakikuha po yung helmet mo. Pakisuot po ang helmet mo. May ORCR ka, kuya? Pwede pong pa-verify ang ORCR? Sige po, patingin lang po. Nandito ako, kuya. Dito ako. Ay, excuse lang. Alam mo bang expired ang iyong registration? Bakit di ka pa nagre-renew? Kainom ka ba? Nakainom ka? Konti. Tapos magmamaneho ka? Hindi. Oo nga, nakainom ka tapos magmamotor ka. Hindi po pwedeng ganon. Naamoy kita eh. Saglit lang. Nakainom. Nahuli ko ng walang helmet. Balak tumakbo, pero napigilan ko, may helmet naman. Ang problema, naamoy ko, nakainom. Tapos expired registration. Umamin naman. Sir, excuse me. Apo. Sorry. Sir, yung card ko po, pang business ko po bukas, kinukuha ng mga kasama ko. Ayaw daw po ibigay. Opo, kasi nakaharang po sa kalsada, sa sidewalk. Po. Kaya nga po, bago nyo iniwan, sana iniwan nyo sa tamang lugar. Hindi Opo. po yung pag dumating ang clearing, saka lang tayo makikipag-agawan, ha? Kagigising ko lang din po kasi. Yes po, dapat kagabi iniwan nyo po sa maayos na lugar. Hindi po. Kunin nyo na po sa opisina, may pipirmahan po kayo. Sa Tumana Marikina po, pero kung clearance muna kayo sa Pasig, ha? Kailangan ko na yung sir bukas. Nakainom kayo, sir? Oh. Ayun na. Umamin naman. Eh hindi po ako papayag. I'm pretty sure hindi papayag si Colonel na magmaneho ka na nakainom. Galing sa inyo naman po, ha?
Nakailang bote ka ba? Ano yung konti? 5? 2? 3? Isa lang, pero shot. Hard. Oh, kita nga eh, naamoy kita. Ikaw talaga. Pakuhan ko na ito, sir. Proseso ng live protest tapos kasuhan natin. Okay, sige. Ate, Sir, kasi pang ano ko yung buo, kasi pang event namin yan. makinig ka Dahil muna. ako trabaho. Makinig ka muna. Naintindihan ko po kayo. O sige po, ikaw po magpaliwanag kung naiintindihan niyo po ako. Gusto niyo po malinis yung kalsada. Alam ko po. Okay? Naintindihan ko po, dapat gagawin pala tinanggalan. Dahil nga po, kagigising ko lang, galing po ako trabaho, panggabi po ako. Hindi ko po agad naasikaso. Ngayon po, tutos ko po yan, natanggalin. Nung pinukuha na daw po, inakyat na daw po. Kailan pa po yung cart nyo? Gaano katagal na po yan dyan? Gabi lang po yung Hindi, nilalagay. ang tanong ko nga po, kailan pa po yan? Gagabi lang po yan. No, what I mean, gaano katagal na po yung negosyo yung cart na yan? Siguro po isang buwan na po. Isang buwan. Opo. So, ibig sabihin nga po niyan, hindi lang naman po kahapon yan iniwan dyan. Sabi naman nyo, talagang iniiwan nyo dyan paggabi. Opo, pag matutulog na po, tinatanggal naman din po yan kasi nga po may mga event nga po kami. Hindi naman po yan. So, ibig sabihin po ba ang gusto nyo mangyari? May muta pa ako, sir, ah. Okay lang po yan. Wala ka sa kabidyo pa yan. Ibig sabihin po ba niyan, ma'am, Pag pinalik sa akin, hindi nyo na makikita yan dyan. Promise yun. okay, ganito, Opo. para meron tayong legal na kasunduan. Opo, pupunta pa ka. Yes. Bukas, sir, kailangan ko yan ng maaga, alas 6. Pwede naman kayo pumunta ngayon. May lalakarin pa kung may bibilin pa ako marami. Ma'am, Kaya ko itsura. Ma'am, pag pinagbigyan kitang ibabayan, anong sasabihin ng ibang tao na kinumpiskahan namin? And come to think ha? Naintindihan ko, sir. Ang Sige akin po. lang po, nakikipag-agawan na daw po yung mga kasama ko. Kaya lang po, inakyat nyo na daw po. Well, sabi nyo nga po, kasi nandyan po sa gilid. Correct. Ang akin naman po, sana nung kinukuha na ibinigay naman po nila. Taga rito po ba kayo? Actually po, hindi po talaga ako taga rito. Pero andito yung asawa ko, kaya nandito ako. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Depende, sir. Kasi hindi naman ako, nag-uuwian lang ako dito eh. Okay. So hindi po ako sanay sa mga ganito. First time ko to, actually. Isang dekada na po kami naglilinis dito. Opo, naiintindihan ko. Alam ko po yun. Narinig ko po yung araw-araw. Tutuwa Okay. nga ako eh, malinis eh. Okay. Pero nabuting din po na hindi ko alam ito na po, ganun sana pala ba- yung status ito po. nyo. Pag kinukuha na, pinipilit nyo pa rin ni Akyat dahil po naabutan nyo. Correct. Well, kayo naman po, trabaho nyo yun. Pero ako po, nakikiusap na sana yung kinukuha na ng tao, ibinigay nyo naman. Hindi yun nakikipag-agawan din silang isang pa. Yun lang po yung sa akin. Ngayon po, kung ayaw nyo, wala naman ako Taga rito po kayo, alam niyo pong bawal. Bakit natin ginawa pa? Yun nga po problema eh. Ang problema kasi sa atin dito, Sir, inuulit ko nga po, yung sinabi nyo kanina. Medyo may pointless siya mga kaibigan, napakalupit mga kaibigan. Kung imagine niyo yung pointless niya, ang galing mga kaibigan, no? Kasi pre ganito ha. For example pare ha, sa isang lugar pare, alam mo, no? Na bawal pare, bawal maglagay doon, bawal maglagay ng obstruction sa kalsada tol. Tapat bang dahilan pare, no, na ibalandra mo pa rin nyo kahit sabihin natin isang beses lang pre. One time payment lang tol, isang beses lang. Sapat bang dahilan yun? Pero alam mo na in the first place tol na bawal. Na alam mo na in the first place tol na may senaryo na pwede kang matsambahan kahit kakalagay mo pa lang, gagawin mo pa rin ba? Siyempre, oo, pare. Ano tayo? Pilipino tayo. Matik yan, tol. Lalagay natin yan. Di ba? Ganun yan, tol. Ngayon, may pinaglalaban siya, tol. Napakatindi, pointless, pare. Ang lupit, tol. Lupit nun, tol. Siyempre, pag pinagbigyan, ano yung sasabihin ng iba? Di ba? Kahit naman ako, kinuha na ako, pre. Okay. Kinuha na ako. Binigay ko na. Di na ako napagsagupaan. Tapos may nakita ako, binalik. Man, what happened in this country? O, di ba, pre? Ano yun? Kaya dapat pagka alam mong bawal na tol. Kung titigasan mo ulo mo, ayan na pre, ayun yung consequence pare. Harapin mo. Wala, titigasan mo ulo mo tol eh. Naintindihan ko po yung sinasabi ko. Na bawal po magtabak or whatsoever. Ang akin po is nakilagay lang naman po kami ng gabi. kung naiintindihan niyo po yan, hindi na po tayo magkakataluhan po dito. Kunin niyo na lang po sa opisina. May babalik po naman sa inyo. Wala kayong babayaran. Meron lang kayong pipirmahan. Yung oras lang po yung sinasabi Eh, ko. that's the price that you have to pay for violating something. Hindi naman po pwedeng lagi na lang. Pag nandyan na, makikipag-agawan tayo, Ayun nga po makikipagsapilitan tayo. Sana, kagabi pa lang, no, isang araw pa lang, pagtapos ng negosyo, itulak sa loob, ipasok natin sa maayos na lugar. Wala tayong pag-uusapan.
Tama pare, ganun lang, basic, di ba? Kaya ba't gumagawa pa kayo ng pointless, di ba? Yung mga reasoning nyo, pre, napakatindi. Pointless, tol. Pointless, pre. Bigyan ng dalawang option. Pumunta ka sa opisina, kunin mo yan. Nasa Wala ba ba? pinakasaya kasi. Dito ka sasakay. Oo, bakit? Eh, nasa iyo yan. Sa'yo! Hindi. Hindi. Yung pangalawang option, magpagawa ka ng bago para yung maayos ang cart. Pagpapagawa ko ng bago, pwede naman. Ang problema ko is tomorrow na nga. Ang problema nga, laging nandyan yan. Kung sino pinagbilinan mo, sisihin mo, bakit niya iniwan? Hindi talaga. Hindi po talaga, ha? Kilala niyo ako, hindi ako ganun. Ha? Pasensya na po. Yon mga pare ko. So mga kaibigan, tapos na naman po natin ng isang maikling umatikabong bakbakan. So wala masyado bakbakan. Hindi ito yung usual na ina-expect natin mga kaibigan. Pero okay lang, that's fine, that's fine. So abangan natin mga kaibigan sa susunod na episode, baka doon meron na umatikabong bakbakan. Siyempre, kung bago ka lang sa YouTube channel, Facebook, yung TikTok par, pakihit naman ang subscribe button and follow button at yun. Siguro hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Tuda, Swera, peace yo. My next reaction video and commentary. Let's do this. So ilan to, lang masasabi ko for this episode, no? Goodbye!